Hello mga manay! Welcome po sa ating kusina at ngayong araw panibagong recipe na naman ang gusto kong i-share sa inyo. At nakikita nyo to? So ituturo ko lang naman sa inyo ang paggawa ng masarap na ube makapuno in tub. So dito meron tayong steam at meron tayong bake. Napakadali lang nito mga manay, kaya wag na natin patagalin at atin ang umpisahan. So, unahin natin yung paghihiwalay ng egg yolks at egg whites. So, kailangan sure ninyo na hindi mababasag yung ating egg yolks para po makagawa tayo ng magandang merang. So, dito kailangan lang natin ng 6 pieces ng large egg para dito sa ating recipe. At nakikita nyo, ayan, kompleto na. Simpleng-simple lang to mga manay at pwedeng-pwede nyo tong pagkakitaan. Bali dito, umpisan muna natin sa paghalo ng ating baking powder na 2 teaspoon sa ating 1 and 1/4 cup ng cake flour. Pwede rin po ang all-purpose flour. Set aside natin pagkatapos natin mahalo at ito naman yung ating 6 na pirasong egg yolks na large size ang sukat. Mix lang natin ng maigi para madurog ng maigi itong ating yolks. Then, titimplahan natin to ng ating sugar. Sa ating sugar, meron tayo ritong half cup ng sugar. Then, pagkatapos natin ma-mix, mag-add tayo dito ng salt, 1/4 teaspoon, para po balance, hindi siya nakakaumay. So, hinahalo lang natin na maigi. Then, dito, para naman makuha natin yung ating ube flavor para sa ating chiffon cake. So, mag-add ako rito ng 2 tablespoons ng ube flavorade. Gamit natin ay Bakersfield. So, achieve na achieve dito ang pagka-ube ng ating cake. Then, mix lang natin. Ayan. So, kailangan kasi matunaw ng maigi yung ating sugar. At dahil okay na to, so, pwede na natin itong ihalo sa ating dry ingredients. Ito. So, dahan-dahan, ilagay natin. At syempre, meron tayong mga natitira pa dyan. Sisimutin natin yan gamit ang ating spatula. Kailangan walang masayang. Ayan. Sisimutin natin yan. Ganyan lang. Then, imimix natin ng dahan-dahan. May mga nakaredy na ako rito na mga sangkap na isusunod natin. Gaya ng ating tubig. So, yung tubig ko ay 3/4 cup. Pero hindi ko to lalahatin mga manay. Bali, maglalagay lang ako ng half cup ng tubig. Kasi hindi po pare-parehas yung harina na ating ginagamit. Kaya mas mainam po na kailangan wag nyo kagad bibiglain sa tubig. Mix ng maigi. Then kapag okay na, isusunod na natin itong ating 1/8 cup ng oil. So ang gamit kong oil ay canola oil. Pwede rin po ang vegetable oil. Pwede rin po ang palm oil. So yon, para po sa mga magtatanong. Pwede rin ang coconut oil. Then, etong ating natira, hindi na natin kailangan yan dahil sobrang ating tubig. So, once na okay na, set aside na natin to. Magre-ready na tayo ng ating mga gagawin pa. So, ito yung ating egg whites. Bali, meron tayo ritong cream of tartar. Kakailanganin lang natin is half teaspoon. Then, meron tayo ritong hand mixer. So, nasa number 3 lang tong aking hand mixer na paggamit. Hanggang sa magbubble, gaya ng nakikita nyo, ayan, umaalsa na siya. Hanggang sa makita pa natin na umangat pa yung pagkabula niyan. Then, kapag ganito na, saka tayo maglalagay paunti-unti ng ating white sugar na ang sukat po ay half cup ng white sugar. Then, dito, ang gagawin ko ay naka-high speed na yung aking hand mixer. Kung meron kayong stand mixer, pwedeng-pwede yon. Then, ilagay ko na yung remaining na white sugar natin na natitira. Then, continuous lamang po sa pag-mix hanggang sa makuha natin yung stiff peak na ating kailangan para sa ating chiffon cake. So, ganyan lang ang pag-mix. So, kailangan high speed talaga para po maganda yung pagkakaalsa ng ating mirang o merengue. So, pagkalipas lamang po ng ilang minuto, kailangan walang stop talaga mga manay, dire-diretso at ma-achieve nyo to kapag ang inyong egg whites ay walang halong tubig or egg yolks. Yan, makukuha nyo. Kahit baligtarin nyo yan, itagilid, nakita nyo, walang tumatapon. So, uulitin pa natin yan, itataob pa natin. O, di ba? So, dahil okay na to, pwede na tayong mag-mix para sa ating cake batter.
So maglalagay lang muna ako ng konti dito sa ating ube, cake butter, para po magaang na siya kapag hinalo na natin dun sa ating mirang na natira. So nakakatulong to para hindi bumaksak kagad yung ating cake. Then once na okay na, saka ninyo ilagay doon sa pinaka malaking lagayan doon sa ating mirang. Tapos kailangan ng paghalo po pa-fold. Huwag pong i-overmix para po hindi mamatay or mawala yung hangin ng ating merengue or ating mirang. Then once napantay na yung kulay, pwede na to. Bali dito nakaredy na yung ating mga lyanera. So ito po ay small size ang sukat. Maglalagay ako rito ng parchment paper. Pwede rin po ang brown paper, yung pambalot ng pandesal na pinakita ko sa inyo. Pwede rin po ang yung mga cupcake liner na puti. Yan, pwedeng-pwede po yan. Hindi na ako rito nagpahid ng oil or hindi na ako naglagay dito ng mga harina. So, okay na to. Maglalagay na tayo ng ating cake butter. Huwag niyong pupunuin kasi po kapag pinuno niyo yan po ay aalsa pa at may tendency na tumapon or umawas yung ating cake. So, kailangan nasa 3/4 lang ng ating pan ang paglalagay. Pwede kayong gumamit ng mga pan na kung anong meron dyan sa inyo. Pwede yung mga round pan na 8x3, 6x2. So, nasa inyo kung anong gusto nyong lagayan ng paglulutuan ninyo. Bali dito sa ating recipe, makakagawa tayo ng 9 pieces sa small size na lyanera. Kung wala kayong oven, pwede po ito sa improvised oven, kawali, kaldero, pwede. Sa air fryer, yan, pwede po. Sa turbo, pwede rin po yan. Then dito nakaset na yung ating oven. Naka-preheat na to sa 180 Celsius ang init. Ibibake ko lamang po ito ng 23 minutes. So, ganun lang kadali. Then, makalipas ang ilang minuto, may kita nyo naman kapag luto na yung inyong cake. Nagka-crack siya palibot. Ay, nakikita nyo yung paikot na yan. So, sabihin, luto na yan. At kailangan po, kapag sinalang nyo yung chiffon cake, huwag kayong tingin ng tingin, huwag kayong bukas ng oven. Kasi may tendency na bumaksak ang inyong cake at mag-flatten. So, huwag atat, maghintay para magawa ng maayos. Palamigin natin yan. Then, once na okay na, dito naka-ready ng aking cake tub. Ito yung ginamit ko rin sa aking ginawa na red velvet cake. Bali, ganyan po kapag lumamig na siya. Kailangan diretso ang taob. Pagkakuha sa oven, itaob nyo kagad para po hindi siya mag-flatten. Then, tanggalin yung parchment paper o yung nakabalot na papel sa ilalim. 'Di ba? Meron na kayong moist, malambot na chiffon cake na pwede nyong pagkakitaan. At saktong-sakto lang sa ating, ayan, sa ating tub. So, ganyan lang. Mag-open pa tayo. Ganyan lang yung pagtanggal. Diin-diin nyo lang. Tapos kusa naman po yan na matatanggal sa ating pan. So, tatapusin ko lang muna tong lahat. Then, the next natin, once na okay na, nailagay na natin sa ating tub. Siyempre, hindi pa natatapos. Meron tayo rito gagawa tayo ng ating pang frosting. So, ang gamit ko, siyempre, ang sakala. Meron tayong whipped paste. So, yung 500 grams, hindi ko yan inubos. Kalahati lang ng 500 grams yung aking ginamit. Bali, 250 grams yung aking minix. Mag-a-add lang ako ng konting ube flavorade para naman may lasa talaga ng pagka-ube yung ating frosting. Pero yan ay optional. Kung gusto nyong plain, okay lang. Pero maganda pag may konting pusyaw ng ube flavorade. Yung amoy kasi. Then, ito yung aking ube halaya na recipe. Last year pa to mga manay. Nilagay ko lang to sa freezer ha. Lagay nyo sa freezer. So, may isang buwan na yata to. Pero kita nyo naman, pwede mo pang magamit pang filling sa ating cake. Ayan, spread lang natin sa ibabaw. So, sa magtatanong ng aking recipe ng ube halaya, meron ako neto, hanapin nyo na lang. Kayo na lang po yung mangalkal dyan. May kita nyo yung ating recipe kung paano to gawin. Kaya the best talaga kapag homemade. At once na okay na, tapos na tayong mag-spread ng ube halaya sa ibabaw, nakaredy na rin yung ating icing. So, magpa-pipe lang tayo, palibot. Gamit ko dito ay 6B tip mga manay. Or pwede naman kahit anong tip na meron kayo dyan, basta dun kayo masaya, i-go nyo. So, paikot lang yung gagawin natin dahil sa gitna, maglalagay tayo dyan ng makapuno. Ang gandang tignan, di ba? Tapos kapag malamig to, naku po, napakasarap.
masarap na pangregalo, pang dessert. So, ang ganda-gandang tignan. At once na okay na, tapos na akong mag-pipe, ang bilis, 'di ba? So, eto yung ating makapuno. Etong makapuno, binili ko lang 'to mga manay sa supermarket. Mag-check na lang kayo. Lalagyan natin sa ibabaw, nasa inyo kung gaano karami, kung mahilig kayo sa makapuno at maraming makapuno dyan sa inyo, i-go nyo, damihan nyo ng todong-todo. Ito ay dagdag idea na pwede nyong pambenta, lalo na sa mga mommy na nasa bahay. Kung meron kayong mga coffee shop, or kung meron kayong mga bake shop, so maganda tong pangdagdag kasi alam naman natin ang Pinoy, 'di ba? Nagtitipid tayo ngayon. Mga gantong cake mabilis ibenta. At para sa ating pang drizzle, gagamit ako rito ng fudge it ube. Pwede tong pang coating, pang filling at pang toppings. Ayan. So maglalagay lang tayo sa ibabaw, pang-arte, 'di ba? Kasi magandang tignan kapag ganito yung design, nakaka-attract sa ating mga customer. At alam ko excited na kayo para sa ating costing, pero tatakpan muna natin kasi may kasamang takip to mga manay. Ganyan lang, 'di ba? Sa mga ubi lover diyan, labas na kaway-kaway gaya ko lalo na kapag may kasamang makapuno. Ay, the best. Panalong panalo. Hindi ko to pagpapalit. Napakasarap nitong combination nitong cake na to. Ganyan lang. So, itong ating lagayan, lalagay ko na lamang po yung link sa description box. Siyempre, hindi mawawala yung ating sticker label or kung meron kayo dyang mga label ng inyong shop na sticker, pwede nyong ilagay para po makontak kayo ng inyong mga customer once na masarapan sila sa inyong produkto. Ngayon, para sa ating costing na inaabangan ng ating mga viewers, pero again, disclaimer po ha, ito po ay base sa aking pagtotal sa aking mga nagastos na gamit sa lahat-lahat. Mula sa electric, gas, packaging, mga sangkap na ginamit natin dito. So dito gumastos po ako ng 458 pesos. Bale, nakagawa tayo ng 9 pieces na ube makapuno in tub. I-divide natin sa 9. So, pumapatak po na sa 50 to 51 pesos ang puhunan ng bawat isa. Na pwede natin ibenta ng 120 to 150 pesos. Pero again, kailangan matuto tayong mag-costing ng sarili natin. Ang pagko-costing po, dapat ay kung ano lamang po yung nagamit ninyo. So, ayun lang po mga manay. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!